Magandang araw mga boss. Ganito ba yung sasakyan nyo at ang gusto nyo kayo na yung mag-DIY para mag-change oil? O kaya naman, check upin nyo yung brake pad dito sa harapan? Huwag kayong mag-alala mga boss dahil madali lang naman ito gawin. Una, tanggalin mo yung dalawang plastic clip na naglalak dito sa cover ng oil filter mo. Ayan mga boss, tanggal na. Dito sa kabila mga boss, ganun din. Gumamit lang naman ako dyan ng flat screw. Tapos sikwatin mo yung plastic clip niya pababa para matanggal sa pagkakalak itong cover. O diba, tanggal na yung cover ng oil filter. Lipat naman ako dito sa oil pan. Gamit yung socket rin sa number 14, luwagan mo itong drain plug niya. Ayan mga boss, naluwagan ko na yung drain plug. Tapos kakamayin ko na yan para tuluyan ko nang tanggalin itong drain plug. Para mapatulo ko na itong langis. At habang tumutulo yung langis mga boss, hintayin nyo muna yung maubos. Pag kaunti na lang yung tumutulo, pwede mo na ngayon ibalik itong drain plug mo na number 14. Ipakapit mo yan sa thread niya, tapos alalay lang muna sa paghigpit. Pag okay na, balik ulit ako dito sa ibabaw ng makina ni customer. Dahil nga sa ang gagawin ko dyan, gagamit ako ng pure oil na langis. Yan ang gagamitin kong pang-flashing dito sa makina. After ko maisalin itong langis na gagamitin kong pang-flashing, ipa-start ko naman itong makina. Yan, pa-start makina. Siya nga pala mga boss, itong pag-flashing ng makina na ginagawa ko, hindi yan compulsory. Nasa desisyon nyo yan. Kasi may nagre-reklamo, magastos daw itong ginagawa ko. Ikaw naman may masabi ka lang. Di ba binigyan naman tayo ng Diyos ng sarili nating pag-iisip? Di kung ano yung tama para sa'yo, yun ang gawin mo. Naging ugali ko yung pag naliligo ako, nagsasabon ako ng katawan para mas malinis. Palitan ko na nga itong lumang air filter ni customer. Nakita nyo, grabe na yung alikabok niya, di ba? Ito na ngayon yung bagong air filter mga boss. Ilagay ko na yan. Same procedure, iangat mo ulit itong cover ng air filter housing mo para mailagay mo itong bagong air filter. Make sure na maayos yung pagkakalapat ng air filter dito sa housing niya. Tsaka mo ngayon ibaba itong cover niya at yung dalawang clip, ikalawit mo na yan para mag-lock itong cover dito sa housing. Tapos switch off mo na itong makina, balik ka ulit dito sa ilalim ng sasakyan mo, gamit yung socket wrench number 14, luwagan mo ulit yung drain plug niyan. O di ba mga boss, wala namang big deal kung kayo ang magdi-DIY na sasakyan nyo para mag-change oil. Tanggalin ko na itong drain plug mga boss para ma-drain na itong langis niya. At habang nagpapatulo ka ng langis mga boss, para hindi masayang yung oras mo, kumuha ka na ng oil filter wrench mo, luwagan mo na itong oil filter. Ayan mga boss, kung makikita nyo, niluluwagan ko na itong oil filter para mapalitan ko na yan. At pag wala na langis na tumutulo yan, punasan mo muna yan mga boss bago mo ilagay yung bagong oil filter. At dapat yung o-ring ng oil filter mo, napahiram mo ng kaunting langis yan, tsaka mo ngayon ikabit at i-final na yung higpit gamit yung kamay mo. Kung hindi mo kaya, gumamit ka ng oil filter wrench. Pag okay na, balik tayo dito sa oil pan. Bago mo ilagay yung drain plug, punasan mo muna itong pagkakabitan mo ng drain plug, tapos ikabit mo na itong drain plug niya, tsaka mo ngayon i-final na yung higpit gamit itong socket wrench na number 14. At pag okay na yung pagkakahigpit mo dito sa drain plug, balik ulit ako dito sa cover ng makina mga boss. Ibabalik nyo yan mga boss. Kung mapapansin nyo sa pagkabit ko, madali lang naman. Pag nailagay nyo itong cover, huwag nyo kalimutan syempre ilagay itong plastic clip nya. Ayan kasi yung naglalak dito sa cover para wag siyang malaglag. Ganon din dito sa isa pang cover mga boss. Nakita nyo naman, madali ko lang yan na ilagay. Tapos itusok nyo itong plastic clip nya para mag-lock itong cover. At kung sa palagay mo wala ka nang nakalimutan, pwede ka nang magsali ng langis. May nakaredy si customer na 1 gallon. Pero hindi nyo isasalin lahat yan mga boss. Tandaan nyo, lagi kayong gagamit ng dipstick para sigurado kayo sa sukat ng langis nyo dito sa makina. Ang diskarte ko kasi dyan mga boss, pag nagsalin ako ng langis, dito sa dipstick nya, ile-level ko muna yan. Kailangan nakalagay siya sa full. O kaya naman, meron siyang 2 tuldok dito sa dipstick, dapat nasa ikalawang tuldok siya. Hugutin ko muna itong dipstick mga boss. Pag hinila nyo naman itong dipstick, syempre, punasan nyo muna yan para sigurado kayo na pag binalik mo na itong dipstick dito sa makina mo, makuha mo yung tamang sukat. Isagad mo yung pagtusok sa dipstick mga boss, tsaka mo yun siya hilahin. At kung makikita nyo, medyo kulang pa itong langis dito sa makina, kaya magdadagdag ulit ako dyan mga boss. Kasi nga, para pag pin-under ko itong makina ni customer, sigurado ako na naka-level na yung oil dito sa dipstick niya. Kumbaga naka-full na siya. Yan mga boss, after ko mapunasan na itong dipsticks, sinukat ko siya ulit at nasa pangalawang tuldok na siya. Tapos, pa-start ko na itong makina. After ng ilang minuto, pa-switch off ko yung makina. Susukatin ko ulit dito sa dipstick. Pag kulang, magdadagdag ako. Ganun. After ko ma-change ulit itong sasakyan ni customer, i-check ko naman dito mga boss yung brake pad niya dito sa harapan. Dahil nga sa inikot ko yung gulong nito, meron ako narinig na sipol o kaya matining na tunog.
Ito na mga boss, bago ko tanggalin itong gulong, i-check ko muna itong pang-ilalim ni customer gaya ng tie rod, ball joint, tsaka absorber, rack in, lower arm. At para sigurado, gamitan ko ng tubo yan dito sa ilalim ng gulong. Inangat-angat ko itong gulong para malaman ko kung meron talaga siyang kalog or wala. Dahil sa okay naman yung pang ilalim ni customer, wala naman ako nakitang kakaiba dyan, tatanggalin ko na itong gulong. Para nga ma-check ko naman itong brake pad niya. Dahil nga sa dito sa side na ito mga boss, kapag inikot ko yung gulong, meron siyang sipol. Mahina lang naman yung sipol niya mga boss. Pero pag biniglang preno mo siya, dun mo maririnig yung hik, gaganon siya. Kung hindi naman nagbibiglang preno si customer, ang naririnig niya lang yung parang parang ganun lang. Sa pagtanggal naman ng brake caliper nito mga boss, gaya ng dati, gagamit ka lang dyan ng socket wrench na number 14. Meron niyang 2 bolt na tatanggalin ka dito sa brake caliper. Ayan mga boss, kung makikita nyo, yung 2 bolt, niluwagan ko na. Tapos, pwede mo na ngayon bunutin itong 2 bolt, tsaka mo ngayon iangat itong brake caliper. Sa nakita ko dito sa brake pad niya mga boss, okay pa naman siya. Makapal pa naman itong brake pad. Ang kailangan lang dyan, linisin dahil nga sa itong ibabaw ng brake pad niya, matigas na yan. Ayan kasi mga boss yung nagpo-produce ng ingay dito sa brake pad mo. Pag masyado na siyang matigas o kaya naman masyado na siyang makintab, possible na yan pag nagpreno ka, iingay siya. Kaya ang ginagawa ko dyan, nililiha ko lang itong ibabaw ng brake pad. Mapapansin nyo naman mga boss yung kulay niya, no? Magla-light na siya. Pag natanggal mo na ng liha, yung tumigas dito sa ibabaw ng lining mo. Sa pagliha naman na gagawin nyo mga boss, huwag naman yung sobra-sobra. Baka maubos naman yung lining ng brake pad nyo. At kung meron pa kayong budget, pwede nyo gamitan ng brake cleaner yan mga boss. Gaya ng ginagawa ko, ini-sprayan ko lang naman yan. Para kung may kumapit na malagkit dyan o kaya langis-langis, matanggal siya. Pero kung wala naman kayong budget mga boss, pwedeng hanginan nyo yan o kaya naman, hugasan nyo lang siya ng tubig, pwede rin yun. Ginagawa ko rin yun mga boss. After nyo naman ma-sprayan yan, kung sakaling gumamit kayo ng brake cleaner, patuyuin nyo muna pansamantala bago nyo ibalik dito sa rotor disc. At habang nagpapatuyo ka ng brake pad, sprayan mo na rin ng brake cleaner mo itong rotor disc. Para kung meron mang kumapit na malagkit dito sa rotor disc mo o kaya namang langis na kumapit yan, pati yung mga kalakalawang yan, nakakatulong itong brake cleaner para mas malinis itong rotor disc mo. Tapos punasan mo ng basahan itong rotor disc para yung nagmarka na brake cleaner matanggal. Check upin mo rin itong sliding pin mga boss, ayan yung chine-check up ko. Kung hindi naman siya i-stack up, pwede mo nang ikabit itong brake pad mo. Sa paglagay ng brake pad mga boss, nakikita nyo naman, di ba? May guide naman itong brake pad dito sa brake caliper holder. Pag naitapat nyo yung brake pad dito sa brake caliper holder, sa guide yan, saka nyo ngayon itulak. O di ba? Naikabit nyo na yung brake pad. Dito naman sa kabilang side ng rotor disc mga boss, sa paglagay ng brake pad, same procedure lang naman. Itatapat nyo rin yan sa guide nya. Pag naitapat nyo na siya, saka mo ngayon i-din itong brake pad. O di ba? Kabit na rin. Ayun ba naman, big deal pa sa inyo? Kayang-kaya nyo na yan. Tsaka nyo ngayon ilagay na itong brake caliper. Isentro nyo lang yan dito sa pagkakabitan nyo ng bolt na number 14 sa sliding pin nya. Siya nga pala mga boss, itong video para ito sa mga gustong mag-DIY. Doon naman sa may kakayanan magbayad, pwede kayong kumuha ng idea. Kasi may nag-comment, bakit ko daw itinuturo yung paggawa ng sasakyan? Unang-una, may pambili ng sasakyan yan at meron naman silang pangbayad. At mayayaman naman daw mga yan. Ang nangyayari daw, humihina na daw yung kita nila. Kasi yung mga basic na trabaho, yung customer na ang gumagawa. Boss, ito ang sagot ko sa'yo. Hindi ako gumawa ng video para sa mayaman or para sa mahirap. Gumawa ako ng video para mabigyan ko ng idea at gustong mag-DIY ng sasakyan nila. Ang paggawa ko naman kasi ng video para sa lahat. Kahit walang sasakyan, pwedeng manood. Malay natin, one day, bigyan sila ng Diyos ng sasakyan o di meron na silang idea kung paano gumawa. Basta ba basic lang. Pangalawa, hindi mo na sila basta-basta may isahan kasi meron na silang alam kahit paano. Balik na nga ako sa trabaho mga boss. After ko ipatapak yung preno dito kay customer, pinabitaw ko yan. Tsaka ako ngayon inikot itong gulong. So far, so good. Okay na itong sasakyan ni customer. Wala nang ingay dito sa brake pad niya. Alam niyo mga boss, nung bago pa lang ako nagbablog sa paggawa ng sasakyan, ang daming naninira sa akin na basic lang daw ang alam ko. Tapos mali-mali naman daw yung paggawa ko ng sasakyan. Pero okay lang yun dahil hindi naman ako nakikipaggalingan sa inyo. Pero dahil sa hindi nila kayang patunayan at sila pa yung naapektuhan, ito naman ang bago nilang sinasabi.
Pinipili ko lang daw yung ginagawa ko. Natural, utos ng Diyos yun. Piliin mo yung tao, kakaharapin mo. Tandaan nyo mga boss, kung kalooban ng Diyos na magawa ko yung sasakyan nyo, wala akong magagawa. Mangyayari yun. Kasi mga boss, ganun din ako. Ang pag-asa ko lang yung Diyos. Kung ano yung ibibigay niya sa akin sa araw ng bukas. At dahil sa okay naman na itong sasakyan ni customer, wala akong nakitang problema dito sa pangilalim niya dito sa harapan. Tanggalin ko ulit itong gulong mga boss dahil nga sa i-check ko itong brake pad niya. Dito sa side na ito mga boss, wala akong nakitang ingay dito sa brake pad niya. Pero i-check ko na rin yan. Gaya ng dati mga boss, gagamit ka ulit ng socket wrench number 14 para maluwagan mo yung dalawang bolt dito sa brake caliper. Kaya nga kung ganitong klaseng sasakyan yung mga boss at maglilinis lang naman kayo ng preno, hindi naman kayo magpapalit, madali lang ito gawin. Pag naiangat nyo na itong brake caliper dahil natanggal nyo na yung dalawang bolt, i-check mo muna itong dalawang sliding pin. Pag okay naman siya, hindi naman siya stack up, tanggalin mo na itong brake pad. Isa nga yung napansin ko dito sa brake pad ni customer, meron siyang guhit-guhit. Hindi pantay yung pudpud niya. Pero nung kinapa ko naman itong rotor disc niya, okay naman siya at hindi naman siya magaspang. Kaya hindi ko nirekomendahan si customer na i-replace itong rotor disc niya. Bagkus ang gagawin ko dyan, lilihahin ko lang itong brake pad para kuminis siya ulit. Pwede kasing sa nangyari dito sa brake pad ni customer, may sumiksik dyan na buhangin. Tapos yun ang gumasgas dito sa brake pad niya. Kaya nagkaroon ng guhit dito sa brake pad niya. Pero kung yung pumasok na bato dyan mga boss, yung sobrang tigas, kaya niyang gasgasan itong rotor disc mo. May ganun ako na experience. Napakaliit lang niya pero ginuhitan niya talaga itong rotor disc ng malalim. May mga ganong klaseng bato na humahalo sa buhangin mga boss, sobrang tigas. Buti nga ito, yung brake pad lang ang ginasgas niya pero yung rotor disc hindi naman. Kaya kung makita nyo, nung niliha ko itong brake pad, makinis na ulit siya at inisprayan ko na yan ng brake cleaner. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, dito naman ako sa rotor disc. Ganun lang mga boss, pag-spray ganyan lang ginagawa ko sa pag-spray. Wala nang masyadong mahaba pang pasakalye para hindi na kayo kakabahan pag ginawa nyo yung sasakyan nyo. Sabi nga, kung gusto mo talagang magturo, wag mo nang takutin yung customer. Ituro mo na sa kanya yung totoo. Diba nakita nyo, after ko ma-sprayan, pinunasan ko ng basahan. At pag okay na, ilagay mo na itong brake pad. Itapat mo lang yan sa guide niya, tapos itulak mo. Di na ikabit mo na itong brake pad. Dito sa kabilang side, ganun din mga boss. Dahil dito nga sa brake caliper holder, may guide naman dyan na kung ano yung itsura ng brake pad mo, ganun din ang itsura nitong brake caliper holder sa guide niya. Itapat mo lang sabay tulak ko. Ganun lang kasimple. Basta wag mo lang ikakabit itong brake pad na baligtad para hindi ka mamroblema. Ayun kasi mga boss, yung mga na-experience ko sa customer. Pagdating ni customer, pag nagpreno siya, ang ingay ng sasakyan niya. Yun nga, nung tinanggal ko yung brake caliper niya, baligtad yung pagkakakabit ng brake pad niya. Hindi niya na naibalik sa gumawa dahil sa naramdaman niya daw yung ingay, malayo na daw siya dun sa lugar. Nasasabi ko naman ito mga boss para matuto kayong mag-ingat sa pagkabit nyo ng brake pad. Para sa bandang huli, hindi rin kayo mamroblema. Baka imbis na makatipid kayo sa paggawa ng sasakyan nyo, lalo pa kayong mapagastos. Kaya nito mga boss, nagbaklas ka ng brake caliper. Yung dalawang bolt na number 14 dyan, siguraduhin mong maayos yung pagkakahigpit mo. Tapos sa pagkabit mo naman ng gulong, syempre naman dapat yung mga nut niyan, siguraduhin mo na nahigpitan mo siya ng maayos. Para sa bandang huli, wala kang problema. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. At kung hindi naman kalabisan sa inyo, palike na rin. Maraming salamat.